Ang bawat hakbang ko sa maputing carpet ng simbahan ay parang paglakad patungo sa sarili kong libingan. Imbes na masayang tugtog ng organ, ang naririnig ko ay ang boses ni Papa na nagmamakaawa nung isang gabi. Lovely anak, ikaw lang ang makakapagsalba sa atin. Papatayin nila ako kapag hindi tayo nakabayad. Ipinagbili ako ng sarili kong ama. Iyon ang katotohanang sumasampal sa akin habang dahan-dahan kong itinataas ang aking paningin sa lalaking naghihintay sa dulo ng altar, si Donato Valderrama. Nakasakay siya sa isang itim at makintab na wheelchair. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, walang kahit anong emosyon, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na malamig na nakatitig sa kawalan. Sinasabing naging baldado siya dahil sa isang malubhang aksidente, 2 taon na ang nakakaraan. At ngayon, kailangan niya ng isang asawang magsisilbi nurse niya habang buhay. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang hawak ang buke ng mga puting rosas. Para itong mga bulaklak sa patay. Nang makarating ako sa harap niya, hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin. Hindi niya kinuha ang kamay ko. Nanatili lang siyang nakaupo, tuwid ang likod. Tila isang hari na napilitan lang tanggapin ang isang alipin. Simulan na ang seremonya, ang malamig na utos ni Doña Aurora, ang ina ni Donato na nakatayo sa gilid. Wala siyang pakialam kung nanginginig ako o kung namumugto ang aking mga mata. Ang mahalaga sa kanya ay ang pirma ko sa kontrata ng kasal na magbubuklod sa 2 pamilya, isang pamilyang saksakan ng yaman at isang pamilyang lubog sa utang. Noong sandaling isinuot ni Donato ang singsing sa aking daliri, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng bakal. Hindi ito simbolo ng pagmamahal, ito ay isang kadena. I do, ang mahinang sagot ko na halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Parang may bumara na tinik sa aking dibdib. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ko ang bigat ng sakripisyong ito. Paalam na sa mga pangarap ko, paalam na sa buhay na ako ang may hawak. Mula sa araw na ito, pag-ari na ako ng mga Valderrama. Pagkatapos ng mabilis at walang kagalakan na seremonya, dinala agad kami sa mansyon ng mga Valderrama. Hindi na kami nagkaroon ng reception. Para sa kanila, hindi ito isang pagdiriwang, kundi isang transaksyon. Ang mansyon ay kasing lamig ng sementeryo. Ang bawat kagamitan ay mamamahalin pero walang buhay. Pinihit ng isang katulong ang wheelchair ni Donato patungo sa isang malawak na silid sa unang palapag. Sumunod ako, nakayuko, bitbit ang iilang gamit na dala ko mula sa aming munting bahay. Nang makapasok kami sa kwarto, agad kaming iniwan ng mga katulong. Nanatiling tahimik ang paligid, tanging ang tunog lang ng aircon ang naririnig ko. Huminga ako ng malalim at naglakas loob na lumapit sa kanya. Sa Sir Donato, ako po si Lovely. Mula ngayon, ako na po ang mag-aalaga sa inyo. Ang mahinang sabi ko. Sinubukan kong gamitin ang profesional kong boses bilang isang nurse, pero gumaralgal ang aking tinig. Dahan-dahang lumingon si Donato sa akin. Iyon ang unang pagkakataon na nagtagpo ang aming mga mata ng malapitan. May kung anong bagsik sa kanyang paningin na tila sinusuri ang bawat himaymay ng aking pagkatao. "Huwag mo akong tawaging sir. Asawa kita, di ba?" sabi niya. Ang boses niya ay malalim, baritono, at puno ng sarkasmo. "O baka mas gusto mong tawagin kitang bayad utang?" Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang sakit ng kanyang mga salita ay mas matindi pa kaysa sa sampal. Napayuko ako at naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa aking kamay. "Bakit ka umiiyak? Hindi ba't nakuha mo na ang gusto niyo? Bayad na ang utang ng tatay mo. Ligtas na ang pamilya mo sa kulungan." Dagdag pa niya, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa armrest ng kanyang wheelchair. "Huwag kang mag-inarte sa harap ko, Lovely. Alam nating dalawa kung bakit ka narito."
Narito ako para pagsilbihan kayo, Donato. Ang sagot ko habang pinapahid ang aking luha. Kahit anong tingin niyo sa akin, gagawin ko ang tungkulin ko bilang asawa at bilang nurse niyo. Tumawa siya ng mapait. Isang tunog na walang bahid ng saya. Tungkulin? Sige, patunayan mo. Linisin mo ang kwartong ito. Ayaw ko ng kahit anong alikabok. At pagkatapos, ihanda mo ang gamot ko. Pero huwag na huwag mo akong hahawakan, maliban na lang kung sasabihin ko. Maliwanag? Tumango lang ako. Buong gabi ko siyang pinagsilbihan. Nilinis ko ang bawat sulok ng kwarto, kahit malinis na naman ito. Inihanda ko ang kanyang mga gamot at tinulungan ko siyang magpalit ng damit nang hindi man lang siya tumitingin sa akin. Para akong isang multo na gumagalaw sa loob ng sarili kong impyerno. Madaling araw na, nang matapos ako, pagod na pagod ang aking katawan, pero mas pagod ang aking puso. Humiga ako sa maliit na sofa sa gilid ng kwarto, malayo sa kanyang malaking kama. Pinikit ko ang aking mga mata, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na kakayanin ko ito para kay Papa, para sa pamilya ko. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang nagising ang aking pandinig. Narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa direksyon ng kama ni Donato. Akala ko ay nananaginip lang ako o baka nahuhulog lang ang kumot niya. Pero ang sumunod na narinig ko ay nagpatayo ng mga balahibo ko sa buong katawan. Ang tunog ng mga yabag, mabagal, mabigat, at siguradong mga hakbang ng isang taong naglalakad. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, sapat lang para makasilip sa dilim. At doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ko ang isang anino. Ang anino ng isang lalaking nakatayo ng tuwid sa tapat ng bintana. Hindi siya naka-wheelchair. Ang kanyang mga binti ay matatag na nakatapak sa sahig. Halos mapatili ako, pero agad kong natakpan ang aking bibig. Ang puso ko ay parang gustong tumalon palabas ng aking dibdib sa tindi ng kaba. Si Donato Valderrama, ang lalaking pinakasalan ko dahil baldado, ay nakatayo at naglalakad ng walang kahirap-hirap. Lumingon ang anino sa direksyon ko at kahit madilim, ramdam ko ang matatalas niyang mata na tila tumatagos sa aking kaluluwa. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng katahimikan sa loob ng kwartong ito. Nakatingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang malawak na lupain ng mga Valderrama na nababalot ng dilim. Ang aking mga binti, ang mga binting sinasabi ng lahat na wala ng buhay, ay matatag na nakatayo, sumusuporta sa buong bigat ng aking katawan. Isang malaking kasinungalingan. 2 taon ko nang pasa ng acting na ito. 2 taon mula nang traidorin ako ng babaeng pinakamahal ko at ng taong itinuring kong kapatid. Habang akala nila ay hindi ko na maigalaw ang ibabang bahagi ng katawan ko, doon ko nakita ang tunay nilang kulay. Doon ko natutunan na sa mundong ito, pera lang ang tanging katapat ng katapatan. Narinig ko ang isang mahinang singhap mula sa sofa. Dahan-dahan akong lumingon. Bahagyang nakabukas ang mga mata ni Lovely. Nakita niya ako. Alam kong nakita niya ang milagrong hindi dapat mangyari. Sa Sir Donato? Ang boses niya ay halos isang bulong, puno ng takot at pagkalito. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo. Hinahayaan ang liwanag ng buwan na ipakita ang aking anyo. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya. Magtatakbo ba siya palabas para ibalita sa nanay ko? Tatawag ba siya sa media para ibenta ang sikretong ito kapalit ng mas malaking pera? Paanong huminga ako ng malalim at dahan-dahang naupo pabalik sa wheelchair. Ginawa ko ito nang may sadyang bagal, tila isang predator na naghihintay ng galaw ng kanyang biktima. Nananaginip ka lang, Lovely. Ang malamig kong sagot. Bumalik ka sa pagtulog. Pero nakita ko kayo. Nakatayo kayo sa tapat ng bintana. Tumayo siya mula sa sofa.
Nanginginig ang mga tuhod pero pilit na lumalapit sa akin. Sabi ko, matulog ka na. Ang pag-uulit ko, mas mababa ang tono ngayon, mas mapanganib. Kung gusto mong manatiling buo ang pamilya mo at bayad ang utang nyo, matutong tumahimik ang iyong mga mata at dila. Nakita ko ang paglunok niya. Ang takot sa kanyang mga mata ay nahaluan ng sakit. Hindi siya sumagot, pero dahan-dahan siyang bumalik sa sofa at humiga, talikod sa akin. Ramdam ko ang pag-alog ng kanyang mga balikat. Umiiyak na naman siya. Tss, nakakarindi. Ganyan naman silang lahat, di ba? Gagamitin ang luha para makuha ang awa ng mga lalaking tulad ko. Pero hindi ako magpapadaya. Hindi na muli. Kinabukasan maaga akong nagising o mas tamang sabihing hindi ako nakatulog. Pinanood ko siyang kumilos sa loob ng kwarto. Inihanda niya ang aking maligamgam na tubig, ang aking mga gamit sa banyo, at ang aking almusal nang walang imik. Namumugto ang kanyang mga mata, pero wala siyang sinabi tungkol sa nakita niya kagabi. Interesante. Gusto ko siyang subukan. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang bait-baitan ng yaya-asawang ito. Nang ilalapag na niya ang tray ng pagkain sa harap ko, sadyang itinabig ko ang aking baso ng tubig. Ay, sorry po! Agad na sabi niya. Mabilis siyang lumuhod sa sahig para punasan ang natapong tubig. Habang abala siya, kinuha ko ang aking pitaka mula sa side table at sadyang hinulog ito sa tabi niya, malapit sa kanyang mga kamay. Puno yon ng makakapal na bills at ilang credit cards. Umiwas ako ng tingin, kunwari ay abala sa pagbabasa ng dyaryo, pero ang bawat pandama ko ay nakatutok sa kanya. Sige, lovely. Nakita mo na ang pera. Kunin mo. Magbulsa ka ng isa o dalawa. Patunayan mo sa akin na pare-pareho lang kayong mga mukhang pera. Dumaan ang ilang segundo. Sir, nahulog po ang pitaka nyo. Naramdaman ko ang dampi ng kanyang kamay sa braso ko habang ibinabalik niya ang pitaka sa ibabaw ng lamesa. Hindi man lang ito nabuksan. Hindi man lang siya nag-atubili. Salamat! Ang tipid kong sagot. Bagaman may kaunting inis sa loob ko dahil hindi siya kumagat sa pain. Pagkatapos ng almusal, kinuha niya ang aking mga binti para simulan ang daily massage na utos ng doktor. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga palad sa aking balat. Malambot ang kanyang haplos, puno ng ingat. Tila ba isa akong mamahaling porcelain na madaling mabasag. Habang minamasahe niya ako, nakatitig lang siya sa aking mga binti. May kung anong lungkot sa kanyang mukha. Alam niyo, Sir Donato, bago ako naging nurse, pangarap ko talagang maging isang mananayaw. Bigla niyang sabi. Mahina ang boses niya, tila kinakausap lang ang sarili. Hindi ako kumibo, pero nakikinig ako. Kaya noong nalaman kong hindi na kayo makakalakad, masakit para sa akin. Kasi alam ko ang pakiramdam na mawalan ng kalayaang igalaw ang sariling katawan, ang pakiramdam na nakakulong sa isang lugar. Tumingala siya sa akin at sa pagkakataong ito, walang takot sa kanyang mga mata, tanging purong malasakit lang. Kahit anong galit niyo sa akin o sa mundo, sana huwag kayong sumuko. Naniniwala po ako na balang araw, makakalakad kayo muli. Milagro man o siyensya, mangyayari iyon. Naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking dibdib. Isang kirot na hindi ko maintindihan. Magsasalita sana ako nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Donato, darling, I'm back. Ang boses na yon, ang boses na nagdulot sa akin ng 2 taong pagdurusa. Pumasok si Isabela. Suot ang kanyang mamahaling damit at ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Ngunit nang makita niya si Lovely na nakaluhod sa paanan ko, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sino ang babaeng ito at bakit niya hinahawakan ang mga binti mo? Ang mataray na tanong ni Isabela. Tiningnan ko si Lovely. Nakita ko ang pagkagulat at ang mabilis na pagyuko niya. Siya si Lovely, ang pakilala ko.
Habang unti-unting bumabalik ang lamig sa aking sistema, ang asawa ko. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Isabela at ang masidhing galit na kumislap doon. Pero bago pa siya makapagsalita, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Inabot ko ang kamay ni Lovely at hinila siya palapit sa akin. Ipinulupot ko ang aking braso sa kanyang baywang, dahilan para mapasinghap siya sa gulat. At huwag mo siyang kakausapin ng ganyan, Isabela. Dahil sa pamamahay na ito, siya na ang reyna. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan ni Lovely sa bisig ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa sobrang lapit namin sa isa't. Pero nang sandaling iyon, habang nakatitig ako sa galit na mukha ni Isabela, may isang bagay akong napansin. Si Lovely. Nakahawak siya ng mahigpit sa baro ko. Hindi para lumayo, kundi para suportahan ako. Ngunit ang tensyon sa loob ng kwarto ay naputol nang biglang may tumunog na alarm mula sa cellphone ni Lovely. Mabilis siyang kumalas sa akin, ang muka ay kasing pula ng kamatis. Sorry po, kailangan ko lang pong kuhanin ang gamot niyo sa kusina. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto, iniwan kaming dalawa ni Isabela. Talaga, Donato? Isang yaya? Yan ba ang ipinalit mo sa akin? Ang maktol ni Isabela habang lumalapit sa akin. Umalis ka na, Isabela. Wala kang negosyo rito. O, meron ako. Dahil alam ko ang totoo, Donato. Alam kong hindi ka baldado. Nanigas ang buong katawan ko. Tumingin si Isabela sa pintuan kung saan kakalabas lang ni Lovely. Pagkatapos ay muling tumingin sa akin ng may mapanuyang ngiti. At kung ayaw mong malaman ng asawa mo ang tungkol sa sikreto mo, gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Tumitibok ng mabilis ang puso ko habang naglalakad pabalik sa kwarto. Bitbit ang baso ng tubig at ang mga gamot ni Donato. Ang mga salita ni Isabela ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Alam kong hindi ka baldado. Hindi maaari. Nakita ko siya kagabi. Oo, pero pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka bunga lang yon ng sobrang pagod o guni-guni. Pero ang marinig ito mula sa ibang tao, mula sa babaeng mukhang kilalang-kilala siya. Huminto ako sa tapat ng pinto. Bahagya itong nakabukas. Umalis ka na, Isabela. Marinig kong boses ni Donato. Wala na ang bakas ng kahinaan o paghihirap. Ang boses niya ay buo, matatag, at puno ng awtoridad. Bakit ba, Donato? Natatakot ka bang malaman ng bago mong laruan na niloloko mo lang siya? Na ang lalaking inaakala niyang kailangang-kailangan ng tulong niya ay mas malakas pa sa kahit sino? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Itinulak ko ang pinto ng malakas. Tumama ang likod ng pinto sa dingding. Lumikha ng isang nakakabininging tunog. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Isabela. Pero mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Si Donato naman ay nanatiling nakaupo sa kanyang wheelchair. Pero ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa akin. Lovely, tawag niya sa pangalan ko. Hindi ako sumagot. Inilapag ko ang tray sa ibabaw ng lamesa nang may nanginginig na mga kamay. Rinig na rinig ang pag-umpog ng baso sa tray, kasing bilis ng kabog ng dibdib ko. Tumingin ako ng diretsyo kay Donato. Ngayon, wala na ang pag-aalinlangan. Wala na ang pagtatangkang kumbinsihin ang sarili na baka namalikmata lang ako nung isang gabi. Totoo ba? Ang boses ko ay mahina pero matalim. Parang isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Hindi sumagot si Donato. Nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang isang estatwa na gawa sa malamig na marmol. Oh darling, mukhang huli na ang lahat. Tumawa si Isabela. Isang tunog na parang kaskas ng kuko sa pisara. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang laylayan ng aking buhok. You're just a pawn, Lovely. Isang kasangkapan sa laro ng mga Valderrama. Hindi ba sinabi sa'yo? He's been walking for months. Ang wheelchair na yan, it's his throne of lies. Binaling ko ang tingin kay Donato. Naghihintay na itanggi niya ito.
na sabihin niyang nagkakamali ang babaeng ito, pero nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Bakit? Ang tanong ko sa kanya, bakit kailangan niyo pang magkunwari? Bakit kailangan niyo pang idamay ang isang taong wala namang kinalaman sa gulo niyo? Dahil kailangan kong malaman kung sino ang totoo. Sa wakas ay nagsalita si Donato. Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi. Gusto kong makita kung sino ang lalapit sa akin kapag wala na akong silbi. At ikaw, lumapit ka dahil sa pera. Binili kita, lovely. Binili ko ang katapatan mo. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng puyat, at ang lahat ng malasakit na ibinigay ko sa kanya sa loob ng maikling panahon. Lahat iyon ay binaliwala niya sa isang iglap. Hindi ko na malaya na itinaas ko na pala ang aking kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Donato. Lumingon ang kanyang ulo sa lakas ng tama. Maging si Isabela ay napaatras at napasinghap sa gulat. Walang sino man sa mansyong ito ang nangahas na dampian man lang ng kamay ang dakilang Donato Valderrama. Maaring binili niyo ang oras ko, ang serbisyo ko at ang pangalan ko. Sabi ko habang humihikbi. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking pisngi. Pero hinding-hindi niyo mabibili ang dignidad ko bilang tao. Akala ko, pareho tayong bilanggo rito. Akala ko, nauunawaan mo ang hirap ng hindi makaalis sa kinalalagyan mo. Pero mas baldado ka pa pala sa iniisip ko, Donato, dahil ang puso mo ang hindi makalakad. Tumalikod ako para lumabas ng kwarto. Wala na akong pakialam sa utang. Wala na akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Hindi ko kayang manatili sa isang bahay na puno ng panlilinlang. Ngunit bago pa ako makarating sa pinto, bumukas ito at pumasok si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hawak ang isang makapal na folder. Saan ka pupunta, lovely? Ang tanong niya. Ang boses ay parang yelo. Hindi ka pa pwedeng umalis. May utang ka pa sa amin. At ang kontratang pinirmahan mo ay hindi lang para sa pag-aasawa. Ito ay para sa iyong buong pamilya. Ayoko na, sagot ko. Ibalik niyo na lang ako sa amin. Makakahanap ako ng ibang paraan para makabayad. Talaga? Ngumisi ang matanda. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Ang tatay mo, hindi lang pera ang nakuha niya sa amin. Nagamit niya rin ang pangalan ng kumpanya para sa mga illegal niyang transaksyon. Isang tawag ko lang, mabubulok siya sa kulungan habang buhay. Napahawak ako sa hamban ng pinto. Parang umiikot ang mundo ko. Ang aking pamilya, ang aking ama. Bakit nila ito ginagawa sa akin? Mananatili ka rito. Pagpapatuloy ni Doña Aurora. Magkunwari kayong mag-asawa. Maglingkod ka kay Donato at gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa loob ng kumpanya kung ayaw mong mawala ng pamilya. Nanlambot ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig, walang lakas na lumaban pa. Isabela laughed victoriously as she walked out with the Doña, leaving me alone with the man who betrayed my trust. Nanatiling nakatalikod si Donato sa akin. Pero sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang isang bagay na nakalagay sa ibabaw ng kanyang side table. Iyon ang folder ng medical records na inihanda ko. Ang mga physical therapy plans na binuo ko, ang mga listahan ng pagkain na dapat niyang kainin para lumakas, at ang mga notes ko tungkol sa mga maliliit na senyales ng pag-asa na nakikita ko sa kanya. Nakita ko na bahagyang nakabukas ang folder na yon. May mga bakas ng daliri. Tila ba binasa at pinag-aralan ito ni Donato habang wala ako. Dahan-dahang tumayo si Donato mula sa kanyang wheelchair. Walang hirap, walang panginginig. Lumapit siya sa akin at tumigil sa harap ko. Inabot niya ang folder at tiningnan ang mga isinulat ko. Bakit mo ito ginawa? Ang tanong niya. Ang boses niya ay wala na ang talim kanina. May kung anong halo ng pagtataka at pagsisisi. Bakit ka nag-abala na gumawa ng plano para sa paggaling ko? Gayong alam mong binayaran ka lang para maging nurse ko. Tumingala ako sa kanya, kahit malabo ang paningin dahil sa luha. Dahil iyon ang tama.
ang sagot ko. At dahil naniwala ako sa'yo, kahit hindi ka naniwala sa akin. Bago pa siya makasagot, may kumatok ng mabilis sa pinto. Isang katulong ang humahangos, ang muka ay putlang-putla. Sir Donato, Ma'am Lovely, ang opisina niyo po sa Maynila. May mga pulis na dumating. May nagtip daw po na ginagamit ang pangalan niyo sa smuggling. Nagkatinginan kami ni Donato. Sa mga mata niya nakita ko ang biglang pagpasok ng takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Ang nanay ko. Bulong ni Donato. Ngunit bago pa kami makakilos, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa gate ng mansyon. Ang ingay ng mga sirena ng pulis sa labas ng mansyon ay parang pagpunit sa katahimikan ng gabi. Ngunit mas maingay ang tibok ng puso ko habang nakatayo ako sa gitna ng kwarto, tinitingnan si Lovely na nakaupo pa rin sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, pagod at isang uri ng puot na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Ang sampal niya ay ramdam ko pa rin sa aking pisngi. Masakit. Pero ang mas masakit ay ang katotohanang tama siya. Ang puso ko ang hindi makalakad. Tumayo ka na riyan, ang sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay hindi na kasing talim ng kanina. May bahid na ito ng pagmamadali. Hindi siya gumalaw. Tumingala lang siya sa akin. Ang kanyang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi, pero ang sakit ay naroon pa rin. Anong mangyayari, Donato? Pakukulong niyo na ba si Papa? Ang tanong niya. Ang boses ay matigas. Huminga ako ng malalim. Lumapit ako sa kanya at inabot ang aking kamay para tulungan siyang tumayo. Noong una ay tila ayaw niyang tanggapin, pero sa huli ay hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay kabaligtaran ng lamig ng aking pakikitungo sa kanya. Makinig ka sa akin, Lovely. Wala na tayong oras para sa drama. Ang simula ko habang tinitingnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga pulis na nasa labas, hindi lang sila nandyan para sa tatay mo. Nandyan sila dahil may nagtip na ginagamit ang mga delivery truck ng kumpanya ko para sa smuggling. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Smuggling? Pero baldado ka, di ba? Paano mo magagawa yon? Ngumisi ako ng mapait. Eksakto! Yan ang plano nila. Ginamit nila ang pangalan ko dahil alam nilang wala akong kakayahang mag-inspeksyon ng mga bodega. Ang akala nila ay nakaupo lang ako rito at naghihintay ng kamatayan. Ang nanay ko at si Isabela, may kinalaman sila rito. Napasinghap si Lovely. Alam kong mahirap para sa kanya natanggapin na ang pamilyang pinaglingkuran niya ay mas marumi pa sa putik sa bukid. Kailangan ko ng kakampi, Lovely. Isang tao na hindi nila paghihinalaan. Isang tao na may access sa lahat ng sulok ng mansyong ito at ng kumpanya bilang nurse ko. Binitawan ko ang kamay niya at naglakad patungo sa vault sa dingding. Kinuha ko ang isang dokumento at muli itong inilatag sa harap niya. Ito ang bagong kontrata. 6 na buwan. Magpanggap tayong maayos na mag-asawa. Tutulungan mo akong mag-imbestiga sa loob. Kapag napatunayan nating sila ang may gawa at nalinis ko ang pangalan ko, babayaran ko ang lahat ng utang ng pamilya mo. At hihigitan ko pa yon. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula kayong muli, malayo rito. Tiningnan niya ang papel. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Niloko mo na ako, Donato. Pinanood mo akong magpakatanga sa harap mo habang naglalakad ka pala sa gabi. Ramdam ko ang pagsisisi na humahaplos sa aking dibdib. Isang emosyon na matagal ko nang kinalimutan. Dahil wala ka ring ibang mapupuntahan at dahil nakita ko ang medical file na ginawa mo para sa akin. Itinuro ko ang folder sa side table. Sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, ikaw lang ang tanging nag-isip kung paano ako pagagalingin, imbes na isipin kung kailan ako mamamatay. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Nanatiling tahimik ang silid. Sa labas,
Narinig namin ang sigawan ni Doña Aurora habang kinakausap ang mga awtoridad. Maya-maya pa ay may mga yabag na papaakyat sa hagdan. Pumapayag ka ba? Ang tanong ko sa kanya, ang boses ko ay puno ng pagsusumamo na hindi ko inaasahang lalabas sa aking bibig. Tumingin si Lovely sa pinto. Pagkatapos ay sa akin. Kinuha niya ang panulat sa ibabaw ng lamesa at mabilis na pinirmahan ang papel. 6 na buwan, Donato. Pagkatapos nito, hinding-hindi ko na gustong makita ang mukha mo. Mabilis akong naupo muli sa aking wheelchair at inayos ang aking kumot sa binti. Kunin mo ang gamot ko. Magpanggap kang nagpapanik. Ngayon na. Eksaktong pagbukas ng pinto ay pumasok ang 2 pulis kasama si Doña Aurora. Ang mukha ng aking ina ay tila isang anghel na nag-aalala, pero alam ko ang itim na balak sa likod ng kanyang mga mata. Donato, anak, may mga paratang laban sa kumpanya. Kailangan nilang tingnan ang mga records mo sa computer dito sa kwarto. Ang sigaw ni Doña Aurora. Kunwari ay natataranta. Tumayo si Lovely sa tabi ko, hawak ang baso ng tubig at ang mga tableta. Nanginginig ang kanyang kamay, pero sa pagkakataong ito, alam kong bahagi na yon ng aming pagpapanggap. Ano pong nangyayari, Ma'am Aurora? Huwag niyo po munang gambalain si Sir Donato. Masama po ang pakiramdam niya. Ang sabi ni Lovely, ang boses niya ay puno ng emosyon. Napatingin ako sa kanya. Ang galing niyang umarte. O baka naman, totoo ang pag-aalala niya? Umalis ka riyan, Yaya. Trabaho ito ng mga pulis. Ang bulyaw ng isang opisyal. Habang hinahalughog nila ang aking mga gamit, naramdaman ko ang marahang pagpisil ni Lovely sa aking balikat. Isang maliit na senyales na narito siya na hindi ako nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ko na may kakampi ako laban sa mundong ito. Lumipas ang ilang oras. Walang nahanap ang mga pulis dahil bago pa man sila dumating, nailipat ko na ang mga sensitibong files sa isang secret drive na tanging ako lang ang nakakaalam. Nang makaalis ang mga pulis, pumasok si Isabela sa kwarto. May dalang alak at isang mapanuyang ngumungiti. Muntik na yun, Donato, pero huwag kang mag-alala. Alam ko namang malinis ka. Sa ngayon, sabi ni Isabela habang nakatingin ng matalim kay Lovely. Pero ikaw, nurse, siguraduhin mong alam mo ang lugar mo rito. Huwag kang masyadong papasok sa mga usapang hindi mo naiintindihan. Humarap ako kay Isabela. Ang aking mukha ay malamig at walang kibo. Isabela, gabi na. Ang asawa ko ay kailangan ng magpahinga at gayon din ako. Maaari ka nang lumabas. Nagulat si Isabela sa pagtawag ko kay Lovely na asawa ko nang may seryosong tono. Umirap lang siya at lumabas ng kwarto. Padyak ang kanyang mamahaling heels. Nang kami na lang muli ang naiwan, binitawan ko ang aking pagkakaarte. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Lovely. Salamat, ang bulong ko. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Ang sagot niya habang nagsisimulang ligpitin ang mga nakakalat na gamit sa kwarto. Lumapit siya sa akin para ayusin ang aking unan. Sa sobrang lapit namin, naamoy ko ang bango ng kanyang buhok, amoy rosas at malinis na sabon. Isang amoy na tila nagpapakalma sa nagngangalit kong isipan. Nagtagpo ang aming mga mata. May kung anong kuryente na dumaan sa pagitan naming dalawa. Isang sandali ng katahimikan na tila ba nakalimutan naming magkaaway kami. Lovely. Sir? Tawagin mo na lang akong Donato kapag tayo lang ang nandito. Tumango siya ng bahagya. Pero bago pa siya makalayo, biglang tumunog ang telepono sa bedside table. Sinagot ko ito. Ang boses sa kabilang linya ay galing sa aking private investigator. Sir Donato, may nalaman po kami. Ang tatay ni Lovely, hindi lang po siya ang may utang. May nakapirma pong dokumento rito na ang stepmother niya ang tumanggap ng pera mula sa mga kaaway niyo sa kumpanya. Ipinain nila si Lovely sa inyo.
Napatitig ako kay Lovely. Ang babaeng ito, na tila pasan ang mundo para sa pamilya niya, ay hindi alam na ang sarili niyang pamilya ang nagtulak sa kanya sa bitag na ito. At ang mas masama, ang investigator ay may dagdag pang balita. At sir, si Isabella po, papunta siya ngayon sa kwarto ng nanay niyo. May dala siyang folder na may tatak ng divorce papers at property transfer. Hindi ko mawala sa isip ang tingin ni Donato sa akin matapos niyang ibaba ang telepono. May awa, may galit, at may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na tila gusto niyang may sabihin pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng mainit na tubig, ngunit sa pasilyo pa lang ay hinarang na ako ni Isabella. Suot niya ang isang mapanuyang ngiti habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, na tila ba ako ay isang basurang napadpad sa loob ng kanilang marangyang mansyon. Ang galing mo ring umarte, nurse! Ang bati niya sa akin, puno ng sarkasmo. Akala mo ba, dahil tinawag ka ni Donato na asawa ay totoo na yon? You are just a placeholder, Lovely. Isang pansamantalang pampalipas oras habang inaayos ko ang gusot namin. Huminga ako ng malalim at pilit na nagpakatatag. Hindi ko hahayaang makita niya akong mahina. Asawa niya ako sa harap ng batas, Ma'am Isabella. At sa ngayon, ako ang kailangan niya. Kung pampalipas oras lang ako, bakit mukhang kayo ang nagmamadaling paalisin ako? Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at bumulong ng madiin. Huwag kang masyadong kampante. Alam nating dalawa kung bakit ka narito. Binayaran ka para maging asawa niya. Isang transaksyon lang ang lahat ng ito. Isang katulong na may singsing. Iyon lang ang tingin sa'yo ng pamilyang ito. Nasaktan ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil alam kong may bahid iyon ng katotohanan. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig ko ang pag-ikot ng gulong ng wheelchair sa likuran ko. Isabella, ang boses ni Donato ay parang kulog na nagpatahimik sa paligid. Naroon siya, nakaupo sa kanyang wheelchair, pero ang autoridad na lumalabas sa kanya ay sapat na para mapaatras si Isabella. Donato, darling, sinasabihan ko lang siya tungkol sa... Huwag mong bastusin ang asawa ko sa loob ng pamamahay na ito. Putol ni Donato sa kanya. Lumapit siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Malamig ang kanyang balat, pero ang higpit ng hawak niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Ang lugar mo rito ay bilang panauhin lang, Isabella. Huwag mong kalimutan iyon bago ko ipag-utos sa mga security na ilabas ka. Padabog na umalis si Isabella, pero bago siya tuluyang mawala, lumingon siya sa akin nang may talim sa mga mata. Isang babala na hindi pa tapos ang laban na ito. Nang kami na lang ang naiwan, dahan-dahan kong binawi ang kamay ko mula kay Donato. Salamat sa pagtatanggol sa akin, pero hindi mo kailangang gawin yon kung bahagi lang ito ng plano mo. Ang sabi ko habang nakatingin sa sahig. Lovely, tumingin ka sa akin. Napilitan akong tumingala. Ang mga mata ni Donato ay malambot, malayo sa bagsik na ipinakita niya kay Isabella kanina. Hindi lahat ng ginagawa ko ay bahagi ng plano. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Hindi ako nakasagot. Natatakot ako na baka kapag naniwala ako, muli lang akong masaktan. Iniwan ko siya roon at nagtungo sa kusina para ituloy ang aking ginagawa. Habang pababa ako sa hagdan ng mga katulong, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa likod ng garden. Boses yon ni Teresita, ang aking stepmother. Anong ginagawa niya rito? Nagtago ako sa likod ng isang malaking haligi at nakinig. Oho, Ma'am Aurora, huwag kayong mag-alala, sabi ni Teresita sa telepono. Halatang kinakabahan, pero may halong pananabik sa boses. Nagawa ko na ang parte ko. Ipinasok ko na si Lovely sa buhay ni Donato gaya ng usapan. Basta siguraduhin niyo lang na makuha namin ang balanse ng bayad. At ang mga dokumentong kailangan niyo laban kay Donato, itatago ko sa ligtas na lugar. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko.
ang sarili kong stepmother? Ipinagbili niya ako hindi para bayaran ang utang ni Papa, kundi para maging espiya sa loob ng buhay ni Donato. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng luha ko para iligtas ang pamilya ko, ang lahat ng iyon ay isang malaking laro lang pala kung saan ako ang biktima. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Gusto kong sumigaw, gusto kong sugurin si Teresita. Pero nanaig ang takot at panghihinayang. Kinuha ko ang aking cellphone para tawagan si Papa, para malaman kung alam ba niya ang kataksilang ito. Ngunit bago ko pa mapindot ang numero, may isang kamay na biglang tumakip sa aking bibig mula sa likuran. Sinubukan kong manlaban, pilit kong iwinasiwas ang aking mga kamay, pero mas malakas ang kumuha sa akin. Naamoy ko ang isang matapang na kemikal mula sa panyo na idiniin sa aking ilong. Unti-unting lumabo ang aking paningin. Ang huling nakita ko ay ang anino ng isang lalaking may suot na itim na jacket at ang malamig na tinig ni Isabela na bumulong sa malayo. "Paalam, lovely. Sabi ko sa'yo, alam ko ang lugar mo." At pagkatapos noon, ang lahat ay naging itim. Isang oras na ang nakalipas mula nang lumabas si Lovely para kumuha ng tubig. Pero hindi pa rin siya bumabalik. Nakaupo ako sa wheelchair, nakatitig sa pinto, at unti-unting nilalamon ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Hindi siya ganoong klase ng babae. Alam kong may galit siya sa akin, pero hindi niya pababayaan ang kanyang tungkulin ng walang pasabi. Lumabas ako ng kwarto, pilit na pinatatakbo ang wheelchair sa mabilis na paraan. Pagdating ko sa tuktok ng hagdan, nakita ko ang basag na baso sa sahig. Ang tubig ay nakakalat, at sa tabi nito ay ang panyo ni Lovely. Kinuha ko ang panyo. May matapang at nakakahilong amoy na nagmumula rito. Chloroform. "Lovely!" Sigaw ko. Pero tanging ang sarili kong boses ang bumalik sa akin mula sa malawak at bakanting pasilyo. Agad kong tinawagan ang aking private investigator. Ang boses ko ay nanginginig sa galit at takot. Takot na baka huli na ang lahat. "Nasaan siya? Hanapin niyo siya ngayon din." "Sir Donato, nakita po sa GPS ng cellphone niya na mabilis na gumagalaw ang isang itim na van palabas ng subdivision. Papunta sila sa lumang bodega sa labas ng lungsod." Napatitig ako sa aking mga binti. Ang 2 taon kong pagpapanggap, ang lahat ng pag-iingat ko, wala nang kwenta ang lahat ng yon kung mawawala siya. Si Lovely ang kaisa-isang taong nagparamdam sa akin na may halaga pa ako kahit sa gitna ng aking mga kasinungalingan. Sa isang iglap, tumayo ako mula sa wheelchair. Itinulak ko ito ng malakas hanggang sa tumama ito sa pader at tumumba. Wala na akong pakialam kung sino ang makakita sa akin. Wala na akong pakialam kung malaman ng buong mundo ang sikreto ko. Mabilis akong bumaba ng hagdan, bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Kinuha ko ang susi ng aking kotse sa garahe at pinaharurot ito patungo sa lokasyong sinabi ng investigator. Nang makarating ako sa lumang bodega, sinalubong ako ng kadiliman at amoy ng kalawang. Nakita ko ang itim na van na nakaparada sa labas. Pumasok ako sa loob ng dahan-dahan. Sinusubukan kong huwag gumawa ng ingay. Doon, sa gitna ng bodega, nakita ko si Lovely. Nakatali siya sa isang silya, may busalang bibig, at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Sa harap niya ay nakatayo si Isabela, kasama ang 2 lalaking mukhang upahan. "Sabi ko naman sa'yo, Lovely, hindi ka nararapat dito." Ang boses ni Isabela ay puno ng poot. "At dahil sa'yo, nasira ang lahat ng plano namin ni Teresita. Ngayon, kailangan mong maglaho para makuha namin ang gusto namin." Itinutok ng isa sa mga lalaki ang baril sa direksyon ni Lovely. "Bitawan niyo siya!" Ang sigaw ko habang lumalabas mula sa dilim. Nagulat si Isabela. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita akong nakatayo at naglalakad nang mabilis patungo sa kanila. "Di Donato, paano? Nakakalakad ka?"
Ang nauutal na tanong ni Isabela. Pakawalan mo siya, Isabela. Tapos na ang laro nyo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang sabwatan nyo ni Teresita at ng nanay ko. Ang sabi ko, habang unti-unti akong lumalapit. Huwag kang lalapit. Barilin niyo siya. Ang utos ni Isabela sa kanyang mga kasama. Ngunit bago pa makakilos ang mga lalaki, sinubukan ni Lovely na ialog ang kanyang silya para abalahin sila. Nagkagulo sa loob ng bodega. Sumugod ako para sipsipin ang atensyon ng lalaking may hawak ng baril. Lovely, yumuko ka. Ang sigaw ko. Isang putok ng baril ang umaling-awngaw sa buong bodega. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking balikat. Parang may dumapong mainit na bakal sa aking balat. Napasandal ako sa isang poste, pero hindi ako huminto. Gamit ang natitira kong lakas, sinipa ko ang lalaki at napatumba siya. Ang ikalawang lalaki ay tumakas na nang marinig ang paparating na sirena ng mga pulis na tinawagan ng aking investigator. Mabilis akong lumapit kay Lovely at kinuha ang kutsilyo sa sahig para kalasin ang kanyang mga tali. Nang matanggal ang busal sa kanyang bibig, agad siyang humagulgol at yumakap sa akin. Donato, may dugo ka. Bakit mo ginawa yun? Ang iyak niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sugat ko. Ayos lang ako. Ang mahalaga, ligtas ka, ang bulong ko. Sa sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang sakit ng bala. Ang tanging naramdaman ko lang ay ang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa wakas, nasa bisig ko na siya. Napaupo ako sa sahig dahil sa panghihina. Ang puting damit ni Lovely ay unti-unting nababahiran ng pula mula sa aking sugat. Huwag kang pipikit, Donato. Please, huwag kang pipikit. Ang pagsusumamo ni Lovely habang pilit niyang pinipigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang kamay. Tiningnan ko siya. Ang mukha niyang puno ng luha, pero puno rin ng malasakit. Ngumiti ako ng bahagya. Lovely, totoo ang lahat ng sinabi ko. Asawa kita at mahal kita. Narinig ko ang pagpasok ng mga pulis at ang pagsigaw nila sa mga suspek, pero ang paningin ko ay unti-unti nang nagdidilim. Ang huling narinig ko ay ang boses ni Lovely na tinatawag ang pangalan ko. Tila ba ayaw niya akong bitawan. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng heart monitor ang tanging sumasaliw sa katahimikan ng silid na ito. 3 araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang barilan sa bodega. 3 araw na rin akong halos hindi umaalis sa tabi ni Donato. Tinitingnan ko ang kanyang maputlang mukha, ang mga mata niyang nakapikit, at ang bintana ng kanyang balikat na balot ng makapal na benda. Sabi ng doktor, mapalad siya. Ilang sentimetro na lang at baka tinamaan na ang kanyang baga. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na humila sa akin mula sa panganib. Ang lalaking akala ko ay manlilinlang ay handa palang ibuwis ang sariling buhay para sa akin. Naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri. Donato? Bulong ko. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Matagal siyang nakatitig sa kisame bago dahan-dahang lumingon sa akin. Isang mahinang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Buhay pa ba ako? Ang paos niyang boses. Oo, buhay ka. At hinding-hindi kita hahayaang mawala. Ang sagot ko habang hindi ko na mapigilan ang muling pagpatak ng aking mga luha. Bakit mo ginawa yon? Pwede ka namang tumakas na lang. Sabi ko sa'yo, kailangan mo ng kakampi. Ang mahina niyang biro, pero agad siyang napainggit sa sakit nang subukan niyang gumalaw. Lovely, ang mahalaga, ligtas ka na. Ngunit ang aming sandali ay naputol nang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Aurora, suot ang kanyang mamahaling itim na terno. Tila ba galing siya sa isang mahalagang pulong imbes na bisitahin ang kanyang anak na muntik nang mamatay. Mabuti at gising ka na, Donato, ang sabi ng kanyang ina, walang bakas ng pag-aalala sa boses.
Kailangan nating ayusin ang pinsalang ginawa ng iskandalong ito sa kumpanya. Inutusan ko na ang mga abogado na gumawa ng statement. Sasabihin nating ang lahat ng nangyari ay pakana ng mga kaaway natin at kayong dalawa ni Lovely ay nanatiling matatag bilang mag-asawa para sa image ng Valderrama Corp. Tumingin ako kay Doña Aurora. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat, negosyo pa rin ang iniisip niya. Ma, tama na, ang sabi ni Donato. Ang boses niya ay mahina, pero may determinasyon. Anong tama na? Kailangan nating bawiin ang stocks natin. At ikaw, Lovely, mananatili ka sa tabi niya. Bibigyan kita ng bonus para sa serbisyo mo sa bodega, ang sabi ng matanda. Hindi na kailangan, Ma'am Aurora, ang sagot ko, habang tumatayo ako ng tuwid. Hindi niyo na ako mabibili muli. Nagulat ang matanda sa pagsagot ko. Pero mas nagulat siya nang muling magsalita si Donato. Hindi na siya magtatrabaho sa iyo, Ma. At ako rin. Kinuha ni Donato ang isang envelope mula sa drawer sa tabi ng kanyang kama. Isang envelope na pinakuha niya sa kanyang investigator bago siya operahan. Ito ang mga papeles na naglilipat ng lahat ng share ko sa kumpanya pabalik sa iyo at sa charity. Ayoko na ng yaman niyo. Ayoko na ng pangalang Valderrama kung ang kapalit nito ay ang aking kaluluwa. Nabubuang ka na ba, Donato? Iiwan mo ang lahat para sa babaeng ito? Ang sigaw ni Doña Aurora, ang mukha ay namumula sa galit. Hindi ko siya iniiwan para sa kanya lang. Iniiwan ko ang lahat para sa kalayaan ko. Para sa aming dalawa. Ang sagot ni Donato. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na puno ng pag-asa. Lovely, sasama ka ba sa akin? Wala akong pera. Wala akong mansyon. Isang simpleng buhay lang ang maibibigay ko sa iyo. Hindi ako nag-atubili. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Kahit saan, Donato, basta magkasama tayo. Isang linggo pagkatapos mailabas si Donato sa ospital, iniwan namin ang lungsod. Wala kaming dala, kundi ang aming mga personal na gamit at ang kakaunting ipon na itinabi ko mula sa aking pagiging nurse. Sumakay kami sa isang bus patungo sa probinsya ng aking ina, isang liblib na baryo kung saan ang dagat at bukid lang ang tanawin. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa mga kamera ng media, at malayo sa laso ng pamilya Valderrama. Nang makarating kami sa aming maliit na dampa malapit sa bukid, huminga ako ng malalim. Amoy ng tuyong damo at sariwang hangin ang sumalubong sa amin. Inalalayan ko si Donato na maupo sa isang lumang kahoy na upuan sa beranda. Tiningnan niya ang paligid, ang sira-sirang bubong, ang bakod na kailangan ng ayusin, at ang lupang kailangang bungkalin. Ito na yon, ang tanong niya, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ito na yon, ang sagot ko ng may ngiti. Mahirap ang buhay dito, Donato. Hindi ka na pagsisilbihan ng mga katulong. Kailangan mong matutong mabuhay sa sarili mong mga kamay. Tumitig siya sa akin. Pagkatapos ay tumingin sa malawak na bukid. Nakita ko ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lovely. Bakit? Wala tayong kuryente rito, di ba? Natawa ako ng mahina. Ngunit ang tawanan namin ay naputol nang marinig namin ang isang malakas na busina ng sasakyan mula sa malayo. Isang itim na kotse ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang sasakyang mukhang hindi nararapat sa gitna ng bukid. At mula sa loob nito, lumabas ang isang tao na hindi namin inaasahang makikita rito. Akala ko ay tapos na ang lahat ng gulo nang iwan namin ang Maynila. Ngunit ang paghinto ng makintab na sasakyang iyon, sa gitna ng maputik na daan ay nagpabilis muli ng tibok ng dibdib ko. Bumukas ang pinto ng kotse. Inasahan ko ang galit na mukha ni Mama o ang mapanuyang ngiti ni Isabela. Pero ang lumabas ay isang matandang lalaki na hapong-hapo. Gusot ang barong at may bakas ng luha sa mga mata. Papa? Ang gulat na sambit ni Lovely.
Tumakbo siya patungo sa kanyang ama. Nagyakap ang dalawa sa gitna ng kalsada. Doon ko nalaman na pinalaya si Mang Tomas dahil sa mga ebidensyang ibinigay ko bago kami umalis. Mga ebidensyang nagpapatunay na niloko lang siya ni Teresita at ng aking ina. Pinili ni Mang Tomas na iwan ang lahat at hanapin ang kanyang anak para humingi ng tawad. Pinanood ko silang mag-ama mula sa veranda. Doon ko natanto na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa kapatawarang nagbibigay ng bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga kamay ko na dati ay tanging panulat at mamahaling relo lang ang hawak, ngayon ay puno na ng kalyo. Ang balat ko na dati ay maputi dahil sa aircon, ngayon ay sunog na sa sikat ng araw. Donato, ang paghawak sa araro, hindi parang paghawak sa manibela ng sports car mo. Natatawang sigaw ni Mang Tomas mula sa kabilang bahagi ng bukid. Natawa rin ako sa sarili ko. Puno ng putik ang aking binti at pagod na pagod ang aking likod. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakakahinga ako ng maluwag. Wala ng wheelchair, wala ng kasinungalingan, wala ng takot na baka may sumaksak sa likod ko. Pagod akong umuwi sa aming maliit na dampa ng hapon na yon. Naabutan ko si Lovely na naghahanda ng hapunan. Suot niya ang isang simpleng duster, ang kanyang buhok ay nakapusod at may bakas ng harina sa kanyang pisngi. Para sa akin mas maganda siya ngayon kaysa noong araw ng aming kasal. "Oh, heto ang tubig. Magpunas ka muna," sabi niya habang inaabot ang isang bimpo. Naupo kami sa hagdan ng aming beranda. Pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang tanawing hindi ko kailanman napansin noong nasa penthouse pa ako sa Makati. Inakbayan ko si Lovely at isinandal niya ang kanyang ulo sa aking balikat. "Napapagod ka ba rito, Lovely?" Ang tanong ko. Mula sa pagiging nurse sa malaking ospital, ngayon ay sa maliit na tramba sa baryo ka na lang nagtatrabaho. "Napapagod ang katawan ko, Donato. Pero ang puso ko, payapa," sagot niya habang hinahawakan ang kamay ko. Dito, kilala ako ng mga tao bilang si Lovely, hindi bilang yung babaeng binili ng mga Valderrama. Lumingon ako sa kanya at hinalikan ang kanyang noo. Ang amoy niya ay amoy araw at pag-ibig. "Salamat, Lovely. Salamat sa hindi pagsuko sa akin kahit noong napakasama ko." Ngumiti siya, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kamay ko at dahan-dahang ipinatong sa kanyang tiyan. "Donato, may sasabihin ako sa'yo." Parang tumigil ang mundo ko nang maramdaman ko ang bahagyang pag-umbok ng kanyang puson. Tumingala siya sa akin, may luhang nagniningning sa tuwa. "Magiging tatay ka na. May maliit na anghel na darating sa buhay natin." Hindi ako nakapagsalita. Niyakap ko siya ng mahigpit, nabaon ang mukha ko sa kanyang leeg, habang hinahayaan kong pumatak ang aking mga luha. Isang anak, isang bunga ng aming pagmamahalan sa gitna ng hirap at pasakit. Ngayon, may mas malalim na dahilan na ako para bumangon araw-araw. Ngunit ang aming kagalakan ay muling nabalot ng kaba nang may mamahaling puting SUV na huminto sa harap ng aming bakod. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng malapad na sombrero at itim na salamin. Pagkatanggal niya ng salamin, nakita namin ang mukha ni Doña Aurora. Pero wala na ang bagsik sa kanyang mga mata. Ang makinis niyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang buwan. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin. Hawak ang isang maliit na baby blanket na gawa sa mamahaling sutla. Nabalitaan ko ang tungkol sa bata. Ang mahina niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. "Donato, Lovely, maaari ba tayong mag-usap?" Hindi ko akalain na makikita ko muli ang babaeng naging mitya ng halos lahat ng hirap ko sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo si Doña Aurora sa gitna ng aming bakuran, ang kanyang mamahaling sapatos
ay nababalot na ng putik at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng laban. Naroon ang lungkot, naroon ang pagsisisi. Anong ginagawa niyo rito, Ma'am Aurora? Ang mahina kong tanong habang dahan-dahan akong tumatayo sa tabi ni Donato. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak niya sa akin. Tila ba handa siyang protektahan ako sa anumang salitang bibitawan ng kanyang ina. Hayaan mo siyang magsalita, Lovely. Bulong ni Donato, bagaman ang kanyang panga ay nananatiling matigas. Huminga ng malalim ang matanda. Inabot niya sa amin ang maliit na kumot na hawak niya. Wala na ang lahat, Donato. Ang kumpanya. Kinuha na ng bangko ang malaking bahagi nito dahil sa mga ginawa ni na Isabela at Teresita. Ginamit nila ang pirma ko sa mga ilegal na dokumento bago sila nahuli ng mga pulis. Ang pahayag ni Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero hindi yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay nang mag-isa na lang ako sa malaking mansyon na yon at napagtanto ko na wala na ang kaisa-isa kong anak. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Lovely, patawarin mo ako. Masyado akong nabulag ng yaman at dangal ng aming pangalan. Itinuring kitang parang gamit lang, pero ikaw pala ang tanging nakakita ng tunay na halaga ng anak ko. Ikaw ang nagligtas sa kanya, hindi ang pera ko. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto ko sanang magalit. Gusto ko sanang isumbat sa kanya ang lahat ng gabi na umiyak ako dahil sa kanyang pang-aapi. Pero nang makita ko ang kanyang kalagayan, isang inang nanginginig at nagmamakaawa, ay tila natunaw ang yelong bumabalot sa puso ko. Lumingon ako kay Donato. Nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Marahil gaya ko, sawang-sawa na rin siya sa galit. Ma, pumasok po muna kayo, ang sabi ni Donato, sabay abot ng kamay sa kanyang ina para alalayan ito. Sa loob ng aming maliit na dampa, habang umiinom ng mainit na kape, ibinalita ni Aurora na nasa kulungan na si Isabela at ang aking stepmother na si Teresita. Ang aking ama, si Mang Tomas, ay tahimik lang na nakikinig sa isang sulok. Tila tinatanggap na rin ang paghingi ng tawad ng pamilyang dati ay naging kaaway niya. Hindi ko maibabalik ang lahat ng nawala. Pero sana, hayaan niyo akong bumawi kahit bilang lola na lang ng magiging apo ko. Ang hiling ni Aurora habang nakatingin sa aking tiyan. Ngumiti ako at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang nakaraan ay nakaraan na po, Ma'am Aurora. Dito sa probinsya walang donya, walang yaya. Pamilya lang po ang mahalaga. Mula noon, naging madalas ang pagbisita ni Aurora. Hindi na siya dumarating na may dalang mga utos, kundi may dalang mga binhi ng gulay o kaya ay mga gamit para sa sanggol. Tinulungan din niya kaming ayusin ang legal na aspeto ng aming lupa para maging isang tunay na farm. Ang aming munting tahanan na dati ay puno ng lungkot ay napalitan ng tawanan at pag-asa. Lumipas ang ilang buwan at isang gabi habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa bubong ng aming dampa. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puson. Donato, ang bata! Ang hiyaw ko habang napakapit sa gilid ng higaan. Nagkagulo sa loob ng bahay. Mabilis na kumilos si Donato habang si Mang Tomas ay naghanda ng sasakyan. Si Aurora naman ay hindi mapakali. Pilit na inaalala ang mga dapat gawin sa oras ng panganganak. Dinala ako sa maliit na trambas sa aming baryo. Ang bawat sentimetro ng sakit na naramdaman ko ay tila nagbubura sa lahat ng mapapait na alaala ng nakaraan. Sa bawat pag-ire, nararamdaman ko ang kamay ni Donato na mahigpit na nakahawak sa akin. Kaya mo yan, Lovely. Nandito lang ako. Mahal na mahal kita. Ang bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig na nagbibigay sa akin ng lakas. At sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa buong silid.
Isang iyak na simbolo ng tagumpay. Isang iyak na naghuhudyat ng bagong yugto. Inilapag ng midwife ang sanggol sa aking dibdib. Isang napakagandang batang lalaki, may mga matang kasing talas ng kay Donato, pero may ngiting kasing amo ng sa akin. Siya ang ating munting milagro, ang bulong ko habang hinahalikan ng noo ng aming anak. Tumingin ako sa paligid. Naroon si Donato na hindi mapigilan ang pag-iyak sa tuwa. Si Mang Tomas na abot langit ang nangiti at si Aurora na maluhaluhang nakamasid sa kanyang unang apo. Sa sandaling iyon, alam ko na sa wakas, kami ay buo na. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga dusa. Ang tanging natira ay ang pagmamahalang sinubok ng panahon pero nanatiling matatag. 1 taon na ang nakalipas mula nang marinig ko ang unang iyak ng aming anak. Pero hanggang ngayon, tila isang panaginip pa rin ang lahat sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng aming malawak na taniman ng mga gulay, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok. Ang hangin ay sariwa, amoy ng basang lupa at mga bulaklak sa paligid. Ang aking mga binti ay matatag na nakatapak sa lupang ako mismo ang nagbungkal. Dati, ang iniisip ko lang ay kung paano protektahan ang aking yaman at kung sino ang susunod na magtataksil sa akin. Pero ngayon, ang tanging mahalaga ay kung sapat na ba ang tubig para sa mga pananim at kung anong oras gigising ang mag-ina ko. Tatay, Dada, narinig ko ang isang munting boses mula sa veranda ng aming bahay. Lumingon ako at nakita ko si Nathaniel, ang aming anak. Napilit na kumakawala sa mga bisig ni Lovely. Sa edad na 1 taon, napakalikot na niya at punong-puno ng sigla. Naglakad ako pabalik sa kanila. Bawat hakbang ay puno ng pasasalamat. Binuhat ko si Nathaniel at itinaas sa hangin, dahilan para humalakhak siya ng malakas. Ang tunog ng kanyang tawa, ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Donato, tama na yan. Baka mahilo ang bata. Ang natatawang saway ni Lovely habang inaayos ang kwelyo ng aking suot na t-shirt. Tiningnan ko si Lovely. Ang kanyang muka ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat ng mga utang na dating pasan-pasan niya. Ngayon, siya ang reyna ng munti naming paraiso. Minsan, naisip ko, kung hindi ba ako nagpanggap na baldado noon, makikilala kaya kita? Ang tanong ko sa kanya, habang magkasabay kaming nauupo sa hagdan ng aming bahay, ngumiti si Lovely at isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Siguro hindi. Pero alam mo, Donato, kahit paano pa tayo nagtagpo, naniniwala ako na hahantong pa rin tayo rito. Dahil ang tadhana marunong gumawa ng paraan para pagtagpuin ang dalawang pusong kailangang hilumin ng isa't isa. Natahimik kami sandali, pinagmamasdan ang payapang paligid. Sa malayo, nakita ko si Mang Tomas at si Mama, Doña Aurora, na magkasamang naglalakad papunta sa amin. May dala silang mga basket ng prutas at mga bagong luto na kakanin. Sino ang mag-aakala na ang dating mahigpit na Doña Aurora ay matututong gumising ng maaga para lang makasama ang kanyang apo sa pagpapakain ng mga manok? At si Mang Tomas, na dating takot sa mga balderrama, ay siya na ngayong pinakamalapit na kaibigan ng aking ina pagdating sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang galit, ang puot, at ang kasinungalingan ay tuluyan ng natunaw. Pinalitan ng isang simpleng buhay na puno ng katotohanan. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Lovely. Nararamdaman ko ang kalyo sa kanyang palad, gaya rin ng sa akin. Ang mga kalyong ito ang patunay ng aming pagsisikap, ng aming pagpili sa kung ano ang tunay na mahalaga. Lovely, salamat. Ang bulong ko sa kanyang tainga. Para saan? Para sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan
o nabibilang sa bangko. Na ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa pagtakbo, kundi sa pagpiling manatili sa tabi ng taong mahal mo, anuman ang mangyari. Humarap sa akin si Lovely. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Tandaan mo ito, Donato. Ang pag-ibig ay hindi isang pagsubok na kailangang ipasa. Ito ay isang pangako na kailangang panindigan. Hindi natin kailangan ng maskara para mahalin ang isa't isa. Sapat na ang kung ano tayo ngayon. Hinalikan ko siya sa noo habang ang aming anak ay masayang naglalaro sa aming paanan. Ang aming kwento ay nagsimula sa isang malaking dusa at pagpapanggap, ngunit nagtapos ito sa isang katotohanang mas matamis pa sa kahit anong pangarap. Dito, sa gitna ng bukid, sa ilalim ng malawak na langit, natagpuan namin ang aming tahanan. Isang tahanan na hindi gawa sa ginto, kundi gawa sa tapat na puso at wagas na pag-ibig. Ang pangakong binitawan namin sa harap ng altar noon na puno ng takot, ngayon ay muling binibigkas ng aming mga puso ng may buong katapatan. Kahit anong dambuhalang alon pa ang dumating, alam kong hinding-hindi na kami malulunod. Dahil sa dulo ng bawat dusa, lagit-laging may bagong simula, basta't magkasama tayo. At dahil sa bawat pagsubok na kanilang dinaanan, napatunayan ni na Lovely at Donato na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, kundi pinipili sa bawat araw, hanggang sa huling pintig ng kanilang mga puso. Mga minamahal naming tagapakinig, muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagdaloy at pagsama sa bawat pahina ng kwentong ito. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng inyong mga sandali ng pahinga at pagmuni-muni. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng buhay ni na Lovely at Donato, hindi ko mapigilang damhin ang bawat patak ng luha at bawat pintig ng kaba. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang tagpo sa bodega. Hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa sakit ng pagtatapat ng katotohanan. Doon ko napagtanto na kung minsan, kailangang mabasag ang lahat ng ating pinaniniwalaan upang makabuo ng isang bagay na mas matatag at mas totoo. Ang kwentong ito ay kumuha ng inspirasyon sa mga tunay na karanasan ng mga taong nagmula sa pagkawasak, pero piniling muling mabuo sa pamamagitan ng malasakit. Ang pag-ibig ay parang isang maliit na ningas ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Madali itong mamatay kung hindi iingatan, pero kung aalagaan, kaya nitong magbigay ng liwanag at init sa pinakamadilim na gabi. Sa bawat pahina, ang tanging hangad ko ay maipadama sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng katapangan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga karakter na ating minahal, may isang katanungan na nais kong iwan sa inyong mga puso. Sa gitna ng lahat ng dusa at panlilinlang na naranasan ni Lovely, tama ba ang kanyang desisyon na manatili at bumuo ng pamilya kasama si Donato? Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, kaya mo rin bang patawarin ang taong naging sanhi ng iyong pinakamalalim na pighati alang-alang sa isang bagong simula? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting butil ng pag-asa sa inyong mga puso. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin, kaya huwag kalimutang i-share ang inyong mga comments sa ibaba. Kung naantig ang inyong mga puso, paki-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa at buhay. Mahal namin kayo.